guys, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Shout out po kay Minslins Mix Vlog. Pasok po kami guys. At saka kay Antimo Gamer. Shout out at shout out din po kay Nancy Kusina. Shout out kay Sherwell Ibanez. Shout out po kay Tito Apple. Shout out kami ngayon guys sa Paahon. Pasok na kami araw ng Miyerkules. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel, subscribe na po para tulong sa aming channel. Maraming salamat. God bless at lagi po natatandaan na every gising is a blessing. Bye! Bye-bye! Thanks for watching. God bless. Ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon, saan man sila naroon ugat. Ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanila at katagpuin niyo po ang kanilang pangangailangan, Panginoon. At sa mga kasamahan namin dito, God, na patuloy na nanampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang magbibless sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay ng sigsig, liglig at umapaw na pagpapala. At sa paggawang ito, God, sa ito namin tinataas at ikaw po ang patuloy na magpuprovide ng aming mga gawin, Panginoon, upang may pantustos kami sa aming pang-araw-araw na maumuhay. Sa tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang oras na ito at ang mensahe mo na, Panginoon, sa oras na ito na ay magrima at magmanifest ito sa pinakamatabang parte ng aming puso, God. At aming may pamuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya sa namin tinataas, Panginoon, ang oras na ito at ang mensahe mo, Panginoon. In Jesus' mighty name ang lahat magsabi. Amen. Amen. Saan ba tayo? Sa 24 na? Sa 29? Ha? Marcos 29 na tayo kwento, no? 29. Dito na tayo sa Marcos 1 verse 29 hanggang 34. Sinabi dito sa 29, mula sa sinaguga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Sa 31, kaya tinapitan ni Jesus ang babae. Hinawakan ito sa kamay at ipinangon. Noon din gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Sa 32, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Sa 33, halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Yan, hanggang dito na lamang po tayo. Ayos, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito, Panginoon, at amin po tinataas sa ito, ugad, na tulungan niyo po ang bawat isa na maintindihan ang mensahe mo sa oras na ito. Sa iyo lamang po pinakamataas na pupuri po. Salamat sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus na natin magsabi, Amen. So dito, nanggagaling ang ating Panginoon ng sinaguga. Yung sinaguga na sinasabi dito, yung templo na inaano nila. Umaga sa ano natin sa panahon ngayon ay parang simbahan o kapilya. Dito ay, sabi nga dito sa 29, mula sa sinaguga ay nagtungo agad si Jesus ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay nila Simon at Andres. At noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus sa 31, kaya't nilapitan nila
nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. So, doon pa lang sabi na ni, di ba, ni Simon, na yung babae na ninapoy ng lagnat. Hinawakan na lang natin Panginoon, yung babae, at ito'y gumaling. Kumbaga, nandun na yung paghihimala ng ating Panginoon. At saka, nandun na rin yung pananampalataya na gumaling yung babae. Dito, pagsapit ng gabi, nagpagalubog ng araw, ay dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. So, hindi lang nangangaral yung ating Panginoon, kumaga lahat ay kasama na. Kumaga dala na doon yung pagpagaling ng lahat ng may sakit. Di ba? Yung yung ating Panginoon, di ba, na yung bulag ay nakakita at yung pilay ay saka yung lumpo ay nakakalakad at saka yung pitungin nga, di ba? Inano lang ng ating Panginoon ay nawala lahat yung sakit niya at siya nilinis ng ating Panginoon. Kaya walang imposible sa ating Panginoon. Kaya tayo, patuloy lang tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Nandito na tayo, naumpisahan na natin. Ituloy-tuloy na natin ito at huwag na tayong mag-backslide pa dahil wala na tayong oras na mag-backslide pa. At kung babalikan natin yung ating mga kagagawian dati, kung ano tayo noon, ay mas masahol pa tayo kaysa dati. Kaya dito, inaano ng ating Panginoon, itinuturo na focus unto Jesus tayo. Huwag tayong papaapekto sa mga anumang mga problema natin, mga karamdaman, dahil yung karamdaman na yan ay natural lang yan dahil tao tayo eh. Lahat tayo ay nakakaranas ng minsan ubo, sipon. Natural na lamang yan kasi nandito pa tayo sa mundong ito. Mararanasan natin yan, pero hindi tayo mawala ng pag-asa dahil mayroon namang gamot na ngayon na naiinom para dyan. At patuloy tayo sa faith natin, sa pananampalataya sa ating Panginoon at yung pagtitiwala. Yun yung natin na magtitiwala tayo sa ating Panginoon. At alam naman natin na nalalapit nang dumating yung ating Panginoon. Marami ng signs and wonders na ating naririnig. Kaya wala na tayong panahon para mag-backslide pa. Kaya patuloy tayo sa kung ano man ang naumpisahan natin at huwag tayong tumingin sa tao kasi pag tumingin tayo sa tao ay tiyak na madadapa tayo at matatalisod sapagkat ang tao ay hindi perfecto yan. Kumbaga nagkakasala yan at pag doon ka tumitingin sa tao, babagsak ka. Kumbaga tagay ko, pag titingin ako sa tao, kung ano yung nakikita mo, ay iaano mo yun. Ay, ganito pala siya, ganyan. Di ba ganun siya? Ganito. Ganun yung masasabi natin. Dahil tao lang tayo. Kaya huwag tayong tumingin doon sa tao kung ano yung niya. Tumingin tayo doon sa Panginoon na siyang may lalang ng lahat at doon din tayo sa ating Panginoon. Huwag nating tingnan yung tao talaga dahil yung tao ay yan yung kung ano yung faith natin, tapos tumingin tayo sa tao, diyan na yung mag-uumpisa yung pag-backslide. At diyan na rin matutuwa si Satanas dahil nakikita na yung kahinaan mo. Diyan na papasok yung ni Satanas na niya, pupulungan ka na niyan. Uy, huwag ka dyan kasi ganito, ganyan yan. Di ba ganito siya, ganon. Yan na yung nasa isip mo, kaya pero may dyan, i-review mo lang yan. Dahil si Satanas ay wala nang magagawa dahil siya ay talunan na ilang tao na ang kumaga ilang million years na ang lumipas ay siya ay talunan na ng ating Panginoon. Kumaga wala na siyang magagawa sa atin. At may magagawa lang yung si Satanas kung tayo ay magpapadala sa bulyaw niya. Kumaga nagbubulong din yan si Satanas na pumapasok yan sa isipan natin, ay ganito ang gawin mo, ganyan. Kaya pag na yung nararamdaman, mag-pray ka na. Kumbaga, manalangin ka na sa ating Panginoon na tulungan ka niya na kung ano man yung mga problema na dinanas natin, ay huwag nating idalangin sa atin ng Panginoon na alisin. Kumbaga,
idalangin natin sa ating Panginoon, nasamahan niya tayo sa anumang problema na meron tayo. Doon tayo, ng ating Panginoon, tutulungan. Kasi kung idalangin natin na alisin ng ating Panginoon yung problema natin, masabihin ng ating Panginoon, wala pa akong pagsubok na hindi ko binigay sa inyo na, na hindi nyo malampasan. Dahil ang lahat ng pagsubok ay nalampasan ng ating Panginoon. At tutulungan niya ang bawat isa kung anumang mga anak natin ngayon. Basta patuloy lang tayong tumawag sa ating Panginoon at huwag nating kalilitaan yung basahin yung kanyang mga salita na nakasulat dito sa Bible. Dahil itong Bible ay dito ay basic instruction before living on earth. Kumbaga, nandito na nakasulat at nakatala dito yung mga mangyayari at nangyayari na. Kumbaga, always updated dito. Kaya dito natin, kung ano man yung mga natin, suliranin, magbasa lang tayo ng Bible at doon, minsan na maano natin doon na nandun yung mga kasagutan ng ating mga problema, tapos yung natin, pag-alinlangan, ay dito rin natin magbabasa. Kaya dito na tayo sa 33. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas niya ang mga demonyo at hindi na niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. So, alam naman ang diba, na alam naman natin na kung may mabuti, mayroon ding masama. Kaya dito inaano ng ating Panginoon na hindi na niya hinayaang magsalita pa yung mga pinalayas niya na na literal na mga sa atin. At dito tinuturo sa atin ng ating Panginoon na yung pagtitiwala natin ay ituon natin sa Kanya at mananampalataya tayo sa Kanya na Siya ay buhay at patuloy lang tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon dahil hindi mawawalan ng kabuluhan yung ginagawa natin, yung mga ganito. Kasi pag halimbawa kukunin na tayo ng ating Panginoon, ang lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay parang may DVD yan. Nakasulat nakaano yan doon sa video. May video rin ang ating Panginoon na ganito ka, ganyan. Ito yung mga Pero kung patuloy tayo sa natin, sa pananampalataya sa ating Panginoon, ay kumbaga sinabi nga doon sa Bible, di ba, na wala na tayong hatol. Kumbaga, na tayo. Kaya tayo magpasalamat mga kapatid sa umagang ito sa biyaya ng ating Panginoon ay nandito pa rin tayo, nagkakatipon at nagkakasama. Kahit kukunti na lang tayo, andito tayo at sinala tayo ng ating Panginoon upang magpatuloy sa kanyang gawain. Kaya salamat sa umagang ito.